is the reason why sinulong nila kahit tapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Tama! I agree with you, Attorney Topacio. Obvious. Yun ang ginawa nila. Tapos sasabihin nila, yun yung pinaka-importante ngayon, impeachment. Well, don't let go. Posisyon ng nasa defensive. Sobrang nakakalula na yung 6-0. Billion pa kaya. Oh my goodness. Ito, gusto ko yan. Because that's the proper forum. Tulad ng piniliwanag ko rin kanina. 9 zeros! Putik. Oh, yan o. Siya, nagtatanong din sila. O, ilang zero ang billion? 9 zeros, putik. 9 zeros yun? Tapos 6 zeros lang. 9 zeros sa billion, 12 sa trillion. Tapos ako magka 1,000 lang. 3 zero lang. Masaya. Yung ordinaryong Pilipino, Mark David Abonales. 1,000 lang. Actually, 1,000 lang. At bago natin ituloy mga katropa, kung ikaw ay bago pa lang sa channel, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell icon mga katropa. Criminal case na, hindi naman na ano yan eh. Hindi naman na siguro gagawin ganun ka-sensationalize yan, pagbubuhusan ng oras ng ilang congressman tsaka senador. Pero this is a very welcome development. Ito rin ang sinasabi ko na dapat gawin ng TRICOM. Kung meron ng lalibel sa inyo, kasuhan nyo ng libel. Huwag nyong labanan din ng namo. Kung may nagmumura sa iyo, tapos akala mo libelous yun, kasuhan mo. Huwag mo rin libelin. Huwag mo murahin. Kung binumura ka, murahin mo rin. Hindi naman ganun. Pag nag-fake news siya, mag-fake news ka rin. Hindi naman ganun yung mundo. Yun lang ang gusto nyo mangyari. Nabang kayo eh. Nakikinabang kayo sa drama eh. Pero yung mga tao kawawa pa rin kasi yung impeachment hindi pa rin makain. Kung makakain na yung... Actually, kung may maidudulot na magandang impeachment, importante yan. Pero wala talaga. Anong advantages niya? Come on. Namo. Oh, let's go. Na bycam report. May Ha? Aka na. Ano yan? Ang hirap na buksan ito. Nawala tuloy ako. Ano sabi niya? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung pera na in-insert dyan, mga kabatas na. Alam niyo kung bakit ganun sila kagarapal ngayon? Kakupal ka pa, boss, ngayon. Dahil maraming beses na nilang ang history, yung Supreme Court tungkol sa pork barrel. Ngayon, mga kabatas natin, ginagawa pa rin ng... Bakit hindi sila napigilan? Bakit? Kasi kurakot eh. Bakit? Bakit ulit? Kasi wala tayong ginagawa. Diba? O ngayon, alam na ng... Ito ang dapat natin maintindihan. Na yung mga ganyang ginagawa nila. Ang ini-insert nila, yung congressional insertions na yun, sinabi ng Supreme Court na illegal yan at pinaliwanag ko sa inyo yan dun sa Belgica case. Di ba? Let's go. Pero sabi ni Drilon, pwede naman daw sila mag-insert kahit nga bagong provisions, yung bicameral. Really now? General Appropriations Act. Actually, ito mas okay ito. Tulad ng sinabi ko kaysa impeachment. Kasi yung impeachment, tayo yung gagastos ng todo-todo doon. Ito mga kabatas natin, natural course lang ito ng kahit anong kaso. Okay? Yung impeachment, ayun diba, it is a class of its own. Marami tayong gagastusin doon. Maraming tao ang magtatrabaho para doon na hindi tayo makikinabang. Dito sa kasong kriminal na ito, nandyan na yung ating justice system. Nandyan na yung judge, nandyan na yung clerk of court, nagtatrabaho na sila. Hindi mo kailangan pa silang i-convene. Hindi mo na sila kailangan pang tanggalin sa kanilang normal na trabaho kasi nga nagtatrabaho na sila. Yung impeachment, at ang mga tao na gagalaw sa impeachment na yon, ipo-pull out mo sila doon sa kanilang natural na trabaho. Tupagin yung impeachment process na yan. Request for subpoena do sistecum para i-produce. Kasi meron tayong ganun na motion na ipoproduce ng kabila yung document na sila nasa keeping. May motion na gano'n. So dito, pwede yan. Makakakuha sila ng kopya. Pero sa Supreme Court, sa nandudoon, hindi talaga papasok. Tinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kim po. Sabi na yung technical working group ang kuwanan ng tinatawag nilang insertion. Based on... Sinabi ko sa inyo yun, di ba? I-download natin ito kasi magandang ebidensya yung sinabi ni Kimbo. Di ba? Sabi ni No Nonsense, linlang po namin certified for copy so we can also review and make arguments. Di ba sinabi ko sa inyo, gagawin nating ebidensya yung sinabi ni Kimbo na yun? Hindi kasi na nag-keep ng minutes, importante yan. Alam nyo kasi mga kabatas natin, dun sa mga ganyang bagay, no? Even in court and here, it is mandatory for you to keep minutes. Kasi this is a formal proceeding.
Ngayon, ano ba ang importante na nire-record nila lahat yan? Mga kabatas natin, nire-record lahat yan. Kaya nga, yung di ba, naka-broadcast pa nga eh. Yan bicameral proceedings na yan, dapat may minutes din yan. Tapos, nire-record dapat yan. Sino man ang gustong kumuha nung transcribed na stenographic notes niyan, o yung minutes of the meeting, pwede niya dapat makuha. Pero, yung problema dito, wala silang minutes. Talagang alam mo na merong anomalya na nangyayari. Diba? Walang minutes. It's a formal proceeding. Pagkatapos mga formal proceedings na ganyan mga kabatas natin, nabibigyan yung mga members ng minutes of the meeting so they can review it. Dito siguro ay kailangan ma-impis technical work. Congressman Kimbo yun eh. Sabi dito ni Archmons, may attorney sa Supreme Court po ba sila makakain ng certified true copy galing sa kanila or kung sino may hawak doon. Walang kopya dyan yung Supreme Court. And the Supreme Court doesn't act on documents that are not certified true copies or originals. Statement. Ito lamang yung kauna. Kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertion. Ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa po ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito. Piyan ba yan? They know your real enemy. Matagal kay BBM eh. That's your problem. Kung sino man yung bangag nyo sa Polvoron video. Pangalawa, itong Ito ko special session pa. Correct. Correct actually, kayo. Boss Mike. Ay ko yung tunay na Boss Mike. Malindis sila kasi lalo nila pinalakas si Tabi by attacking PBBM. And ngayon, mga kabatas natin, si PBBM medyo napapaso na sa mga ginagawa niya. Kasi syempre, sangkatutak na fake news, sangkatutak na paninirang puri ang ginawa sa kanya sa mga bagay na hindi naman talaga siya ang may kagagawa. Panalo yung mga o ngayon, si PBBM na ngayon. Alanganin ng gumano, kaya binabansagan siyang weak leader kasi hindi niya mapagpapatibayan. Kasi syempre, politiko pa rin yan eh. Titignan niya pa rin yung mga sentimiento ng tao eh. Pagkatapos yung galusan, tapak-tapakan yung kanyang pride. Syempre, lumakas si Tambi. So sa mga loyalista dyan, kakampi nyo ba talaga si Tambi? Sagutin nyo yan. Leader eh. People can stand by if you attack PBBM. But people can ignore your attacks kay Tambi. Correct. Ang daming bala at panahon ang sinabi. ito lahat. At saka ano yan eh? Anong tawag sa body nila? What the heck? Ito kasi nga itong Congress, yung House at saka yung Senate, mga kabatas natin, may tawag dyan na body. Nakalimutan ko na pero babalik sa akin yan mamaya. Yung sinasabi ko sa inyo na klase ng body sila, they act as one. Kaya nga mga kabatas natin, they always vote. Diba? Para dun sa gagawin nung kanilang ano ang tawag sa kanila? Collegial body. AG May, salamat. Isa silang collegial body. They act as one. That's why they vote. At ang leader dyan, mga kabatas natin, si Congressman Martin Romualdez. Kaya kailangan niya, alam niya lahat yung nangyayari dyan because they are a collegial body. Ang dami-daming mali-maling sagot. Buti pa si AG May tumutulong. Pa yung bold. Dito naman si Shelo. Wrong live stream ka. Collegial body. Nung na-picture ko pa lang yung tumatawa na ako, di ba? Salamat. Yun din yung blunder nila. Yung blunder na nagawa din ni VP Sara, yung kanyang pag-threat dun sa President, tsaka sa First Lady, at tsaka kay Congressman Romualdez. Yun yung blunder nila si Kimbo din. Proud na proud pa siya dun. Ayun, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprubahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, abay malaking problema yan. Di ba napaka-obvious lang? Pero bakit yung mga congressman nililihis tayo sa topic na ito? Basic lang yun eh. Kung ano yung napag-usapan, yun ang dapat pirmahan. Mga kabatas natin, sa lahat, ganyan yan. Pati sa kontrata. Kung ano ang napag-usapan, yun ang dapat pirmahan. At sa trabaho man, pagbili man ng sasakyan niya, pagbili ng bahay, pagbili ng gadget, kung ano yung napag-usapan, yun ang dapat pirmahan. Yun ang dapat matupad. Dito, iba yung napag-usapan, tapos iba yung napirmahan, iba yung naipatupad at naisabatas.
Di ba obvious na yun? Kahit basic lang naman na pag-uusapan natin mga kabatas natin ay yung paggawa ng kasulatan. Magre-reklamo ka, wait a minute, kaping mainit, hindi yan yung pinag-usap. Tapos, sige, ang importante ngayon ay yung impeachment. Yung budget ang importante. Bilyon-bilyon yon. Dugot pawis yun ng bawat Pilipino na nagbabayad na... Oh my goodness. Sinabi ko sa inyo, di ba, pinaliwanag ko, hindi dapat tataas yung budget sa National Expenditure Program. Bakit tumaas ng bilyon-bilyon? Walang enrolled bills. Tumatalo na naman kayo na yung liability mapupunta sa presidente. Hindi mo rin dapat sabihin yan. Bakit? Kasi kinasuhan mo na si Martin Romualdez eh. Tapos ngayon, kung naniniwala ka na walang enrolled bill at hindi ka makakuha nun, di sasabihin naman ni Tambi, ni Congressman Romualdez na wala kayong enrolled bill, di ang may kasalanan si Presidente, di si Presidente yung di ba? Huwag ka sinisira sa mo eh. Di ba wala kayong makuha ang enrolled bill? O di yung Presidente. Ewan ko sa inyo. Dapat mag-usap ko. Diyan kayo nalansi. Nalansi kayo kasi galit kayo kay PBBM. Yung enrolled bill, meron yan. Ayaw lang nilang ipakita. Hindi pipirma ni PBBM yan kung walang enrolled bill. Ang anomalya nandoon sa Senado kasi doon tumaas. Concentrate there. Concentrate ka doon. Alam mo naman na nandun yung problema eh. Bakit si PBBM ka pupunta? Sabi niya, Your Honor, yung presidente dapat ang kasuhan. May immunity si president. Hindi siya pwede. Ang problema nandyan sa Congress, wag mo nang bigyan ng pagkakataon yung mga fake news vloggers para sabihin na, presidente ba lang may problema eh. Bakit si ang kakasuhan nyo? Si Martin Romualdez ang kakasuhan nyo. Ang bait-bait niyan. On time nga lagi yung aming Ay, bonus pa. Kala nyo kung ano yung sasabihin ko, no? No, on time lagi, no? Usually, ang on time lagi sweldo. Pero dito, akap. Sweldo sa atin yung sasabihin ko noon na, pero akap. Hindi, ginamit ko lang yung phrase na mabait ang isang employer kapag on time lagi. Pero dito, dahil nga akap yung pinapabigay niya, on time lagi yung akap. Diba? Ganun yun. Ginamit ko lang yun. Yung common phrase na ginagamit nila sa mga mababait na employer. Ganun lang talaga. Maidagdag ko lang, sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit tapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Tama! I agree with you, Attorney Topacio. Obvious. Yun ang ginawa nila. Tapos sasabihin nila, yun yung pinaka-importante ngayon, impeachment. Don't let go. Oposisyon na nasa defensive. Sobrang nakakalula na yung 6-0. Billion pa kaya. Oh my goodness. Ito, gusto ko yan. Because that's the proper forum. Tulad ng piniliwanag ko rin kanina. 9 zeros! Putik. Yan siya, nagtatanong din sila. Ilang zero ang billion? 9 zeros, putik. 9 zeros yun? Tapos 6 zeros lang. 9 zeros sa billion, 12 sa trillion. Tapos ako magka 1,000 lang. 3 zero lang, masaya. Yung ordinaryong Pilipino, Mark David Abonales. 1,000 lang, actually 1,000 lang. Yung 1,000 pesos to. Nilalagay na nga sa likod ng cellphone yun. Ay, nako.